brothers and sisters, I am so grateful to God because I am here now in front of you leading the worship. Amen? So sabi nga ni Brother Luke, finally ate. So are you ready to worship the Lord? May I always invite you to stand? And we're not just going to sing. He is here right now, ready to move in our lives. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let's sing. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Open our hearts, Lord. We want to see you. Yes, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here. He is able. We don't need to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Lord God, just feel the presence of God as we sing. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Sing holy. Holy, we cry, holy.
gathered not just to sing. We are here to declare with all our hearts that our God is mighty, faithful, and unchanging. Amen. Shout to the Lord is more than music. It is our testimony. It's a reminder that no matter how heavy the week has been, we can still lift our voices because the God we serve never fails. Amen. He is our shelter in our storm, our strength when we are weak, and our joy in the morning. So brothers and sisters, as we sing, let's give Him our full praise, not a whisper of gratitude, but a shout of victory. Let every word be a declaration that Jesus is Lord over our lives, over our families, and over this community. So let's sing. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Tower of refuge and strength, let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. So my Jesus, my Savior, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Was to the beginning, now and ever, without end. Amen. Amen. Mga kapatid, bigyan nga natin ng isang masigagong palakpakan ng ating Panginoon. Woo! Sipin niyo si Sister Raquel, after so many years, kiniliti. Okay. So today we're going to continue our series on the good life. Ayan. This is a journey through the Sermon on the Mount. Pangilang talk na po tayo ngayon? Pang-apat na. And our talk title for this day is this. Ayan. Lust kills. Nakakamatay pala yun. Lust kills. Mga kapatid, before we continue, dala nyo yung inyong mga novena to God's love, yung mga pangarap ninyo sa buhay, itaas natin yan ngayon. And today we are going to pray our favorite prayer. Naharinawa ang ating mga pangarap ay pagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa kanyang tamang panahon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sabay-sabay tayo. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. And today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Something good is going to happen to me. This very day. This very be with us, Lord, always. Thank you, Lord. It's going to happen to me. Jesus is blessing my way. Lord, listen to your children. It's something good. It's going to happen to us. Itong gabing ito. Amen, Lord. Thank you, Lord. This very night. This very night. Amen. Itong oras na ito. This very hour. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be with us, Lord. Be with us, Lord. Something good is indeed going to happen to us. It's only because Jesus is blessing my way. Let's sing to the Lord. Continue to sing to the Lord as we sing our word. Is the lamp unto my feet and the light unto my path. Lord, this is your word, Lord. Is the lamp unto my feet and the light unto my path. At with it, mga kapatid, palakpakan ulit natin ng malakas ang ating Panginoon. Woo! Salamat to sa inyong pagpunta kahit masama ang panahon. Nandito tayo. Amen? Okay, mga kapatid. Today, medyo controversial yung pag-uusapan ho natin. Kasi, tanong niyo ako bakit? Kasi ngayong araw na ito, we are going to talk about adultery. Yung pakikiapid. O, tingnan nyo, bigla na ako may mga narinig na parang mixed emotions na yung ating nakikita dito. Ano kaya, no?
Baka yung iba sasabihin nila, ay brother, napaka-uncomfortable naman ng topic. Hindi ako comfortable pag-usapan yung pakikiapid. O kaya, pwede ba nating palabasin yung mga bata sa kwarto? Or kaya, pero na, marami ditong single. O sasabihin nila, brother, ako'y single. Paano yan mag-a-apply sa akin? Diba? Single naman ako. Pero mga kapatid, alam nyo ba? Jesus chose to talk about adultery. Pinili ni Jesus na pag-usapan yung pakikiapid. And Matthew chose to record it. Talagang isinulat ito ni Mateo. Kaya mga kapatid, basahin nyo. If it matters to Jesus, it matters to us. Kung mahalaga ito sa ating Panginoong Jesucristo, mahalaga rin ito sa atin. Ganito po, between 2020 to 2024, ano ho ba yung nangyari dito sa ating mundo? Nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? And COVID-19 pandemic, na-infect ho niyan, more or less, 770 million nakatao sa buong mundo. Ganong karami. So, ang laking putol ho niyan sa ating 8 billion na people sa buong planeta. 8 billion ho tayo. 770 million, naapektuhan niyan. Pero alam niyo ho ba kung ano pa yung mas malala doon sa pandemic na nangyari dito sa COVID? At nangyayari ho ito sa napakatagal na panahon. Tanungin niyo ako kung ano. Yung pandemic ho na ito, yung adultery. Adultery is a hidden pandemic. Yung pakikiapid, yan ho ay isang nakatagong pandemya. Alam niyo ba mga kapatid, according to Human Life International, may survey ho dito, as much as, lahat ho ito, tingnan nyo, tinasabihan ni Brother Rob si Brother Luke, hoy, kayong dalawa, makinig kayo. Kaya nga. Ay, sorry. Sabi ng Human Life International, as much as 25% to ng mga marriages, ng mga kasal, 25% ng mga kasal, affected ho nitong pandemic na ito, adultery. 25%. Tingnan ninyo sa buong mundo, 25%. So kung titingnan ninyo, if you will do the math, isama ho natin sa mga mag-asawa, hindi lang naman lalaki yun meron niyang kasamang asawang babae, may mga anak. So, isasama ho natin yan. Ilan yung naapektuhan ng pandemya ng adultery? Kung 25%, more or less, mga kapatid, 1.7 billion na katao ang naapektuhan nitong adultery. Problema ho talaga ito. And it's hurting lives. It's hurting relationships. It breaks marriages sa buong mundo. It is dividing families. May kilala ho ba kayong mga nakikiapid? Marami, di ba? Brothers and sisters, si Brother Bo, nag-share siya. Siya ay may access sa mga data na hindi natin nakikita. Bakit? Marami yung nag-message kay Brother Bo. Marami yung nag-PPM sa kanya. And, alam niyo ho ba, ang daming problema ng tao, according kay Brother Bo. Ngayon, most common problem na kanyang natatanggap is about adultery. Yun ang isinusumbong lagi sa kanya, nagpapadasal. Sa dami ng problemang ibinabato kay Brother Bo, ang karamihan doon, isa sa karamihan, adultery. And pag nababasa daw niya yung mga istorya, ay talagang nadudurog ang kanyang mga puso, ang kanyang puso. And lalo na kung nakikita niya yung mga nagsasuffer nito. Alam niyo po ba, meron tayong isang sister, lumapit. Sino kaya yung sister na yun? Lumapit siya at nagsabi siya na, brother, pwede mo ba akong ipagdasal? Kasi broken-hearted ako ngayon. Broken-hearted? Broken-hearted, hindi sa boyfriend. Hindi sa asawa. Wala pa itong asawa. Sabi niya kasi, madali lang yun Kung lulukuhin ako ng boyfriend ko, di iwanan ko yung boyfriend ko. Hindi ko na siya babalikan.
Pero hindi yun yung nagpasakit ng aking damdamin. Tinanong siya, ano yung nagpasakit sa iyo? Nalaman ko lang ngayon, yung tatay ko pala, nagkaroon ng maraming babae. Yung tatay ko, iniidolo ko ng napakatagal na panahon. Tinitingala ko talaga yung tatay ko. Ngayon, nung nalaman kong marami siyang babae, hindi ko na siya makausap. At masama ang loob ko sa kanya. Mga kapatid, that's one example ng naapektuhan nitong pandemya na ito about adultery. And because of adultery, maraming mga tao ang broken-hearted ngayon. Ngayon, mga kapatid, before we go on, ilagay muna ho natin yung ating sarili dito sa ating series ngayon. Ano yung series natin? The Good Life, di ba? And dito sa The Good Life, last week, binanggit ko sa inyo, doon sa Sermon on the Mount, si Jesus, 6 na beses niyang sinabi, you have heard it said, narinig ninyo na sinabi, but I say to you, pero sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinabi natin last week? The 6 laws. About murder, pinag-usapan na ho natin yan. Adultery, divorce, oaths, eye for an eye, love your neighbors. And last week, ito nga, pinag-usapan natin about murder. Paano ba tiningnan ni Jesus yung murder, yung pagpatay? That, anong natutunan natin? Yung galit natin sa sarili, di ba? That our anger, yung ating mga salita, can kill. Pwede yang makapatay. Ibig sabihin, para sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahalaga yung nilalaman ng ating puso. Yun yung mahalaga. Meron nung isang lalaki, mag-asawa. Birthday nung lalaki. Naku, malapit na ba birthday ko? sabi nung misis, dahil birthday mo ngayon, ililibre kita. Abay, dito ang tuwa yung lalaki. Pumunta ka sa bar, sa beer house. Ililibre kita, sagot ko. Sabi nung babae. Abay, sabi ng lalaki, yes. Ayos, sabi ganon. So, nagpunta sila sa bar, sa beer house. Pagpunta nila, pagpasok nila dun sa pinto, pagpunta sa pinto, may gwardya. Sabi ng gwardya dun sa lalaki, sir, room ba sa rating upuan? Sabi nung babae, nung misis, walang ka. Sabi, kilala ka ng gwardya? Sabi, hindi. Nangungutang madalas yan sa akin. Kilala niya talaga ako. Nangungutang iyan eh. Sige, pasok. Pagpasok nila, sinalubong ng waiter. Sir, ano po ba? Rati po bang inumin? Sabi ng misis, akala ko ba hindi ka nagbe-beer house? Ba't kilala ka rin ng waiter? Sabi ng lalaki, ano ka ba? Classmate ko yan. Batchmate ko yan nung high school, kaya alam yan ang gusto kong inumin. O di, yun na. Nag-inuman na sila roon. Paglabas, sumakay ng tricycle, pauwi. Sabi ng tricycle driver, sir, yan ba yung take-out mo ngayon? Bampangitan eh. Mga kapatid, joke lang ha. Today, we will talk about how Jesus saw adultery. That's adultery. Paano ba nakita ni Jesus yung adultery? Ano ba yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, you have in Matthew 5 verses 27 to 30. Sabi niya, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. Mas maganda basahin ko sa inyo sa Tagalog. Ano ho? Pakinggan niyo po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, narinig ninyong sinabi, huwag kang makiapid. Datapwat sinasabi ko sa inyo,
na ang sino mang tumingin sa isang babae nang may masamang nasa ay nagkasala na ng pakikiapid sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay iyong ipinagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pa ang mawala ng isa sa mga sangkap mo kaysa ang buong mong katawan ay mabulid sa gehena. At kung ang kanan mong kamay ay iyong ipinagkakasala, putulin mo at itapon, sapagkat mabuti pa ang mawala ng isa sa mga sangkap mo kaysa ang buong mong katawan ay mabulid sa gehena. So yan yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Today, ito ho yung gusto naming ibigay sa inyo. Itong ating one big message for today. You're worth it. Mahalaga ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Jesus, mga kapatid, mahalaga kayo. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, labanan ng kasalanan. Labanan ng kasalanan. And when you do, kapag nilabanan mo ang kasalanan, di ba pag nilalabanan natin ang kasalanan, ang daming sakripisyo. Ang hirap kayang labanan ng kasalanan kasi ang kasalanan madali. Ang kasalanan masarap sa simula. Pero ang daming sakripisyo. Sometimes, hindi tayo nagsasakripisyo kasi sa tingin natin ay hindi naman mahalaga yun eh. It's not worth it. Pero hindi. Today, mga kapatid, God is telling you, mahalaga ka. You are worth it. And adultery, mga kapatid, yan ang isa sa pinapipigil sa atin ng ating Panginoon. Adultery, hindi kagaya ng ibang kasalanan na, tingnan po ninyo. Halimbawa, yung kasalanan ng pride. Sa pag meron kang pride, halimbawa, kapag ikaw ay nagyabang, naiyabang mo sa iyong kaibigan or sa iyong kapatid na meron kang bagong cellphone, iPhone 16 Pro Max, fully paid. Or kaya, meron kang bagong kotse, fully paid. Or kaya, nakapag-abroad ka, kakarating mo lang, at kumain ka ng hoa. Parang, in your, wala akong pinaparinggan na, parang sa sarili mo, yung konsensya mo, parang sinasabi mo, uy, tumigil ka nga, ang yabang-yabang mo na eh. Diba? Pero, pwede mo siyang i-justify. Sasabihin mo na, hindi naman. Parang nag-uusap yung sarili mo eh. Hindi ako nagyayabang. Sineshare ko lang yung mga blessings sa akin ng ating Panginoon. Para ma-inspire din yung mga kapatid natin na gawin yung tamang gawin at magsumikap. Diba? May sin of pride. Sa tingin nyo ba may kasalanan or may wala? Pwede, di ba? Pwedeng meron, pwedeng wala. Or kaya itong kasalanan ng selfishness, o yung pagiging sakim. Naku, mahilig sa pizza. Sino mahilig sa pizza dito? Halimbawa, nasa table, iisa na lang slice ng pizza. Kinuha mo pa sa sarili mo. Kinuha mo, meron ka pang 3 kapatid na naghihintay dun sa pizza. Kinuha mo yung isang slice. Sabi mo parang, napakasakim ko naman yata. Iisa na lang yung pizza, 3 na yung kinain ko. Kukunin ko pa. Yung mga kapatid ko, kukunti pa lang. Pero, on the other hand, pwede mo ring sabihin na, dapat lang kainin ko na ito. Kasi, yung mga kapatid ko, conscious yan sa mga bigat nila. Conscious sa health nila, ayaw kumain ng carbs. So ano sa tingin ninyo? Meron bang selfishness? Pwede. Pero pwede rin bang wala? Pwede, di ba? So pwedeng meron, pwedeng wala. It's very different, mga kapatid, sa adultery or pakikiapid. Sa adultery, wala na hong pwede. Walang sagot na pwedeng mali, pwedeng tama. Once na ikaw ay nakiapid sa hindi mo asawa, that is adultery. Ayoko na hong palawigin kung ano yung batas ng tao. Pero once nakiapid ka sa hindi mo asawa, adultery na ho yan. Period.
tapos na ang discussion. That's adultery. Hindi po pwedeng sabihin na nag-uusap lamang kami. Hindi. That's adultery. Adultery is simple to define. Bakit? Ang adultery, physical yan eh. Physical. Pag nangyari, tapos na. At least, mga kapatid, at least, before Jesus spoke about it in the Sermon on the Mount. At least, bago sabihin ng Panginoon, pinag-usapan itong adultery sa Sermon of the Mount, ang adultery, physical. Pero after the Sermon of the Mount, medyo naging komplikado ang definition ng adultery. Basahin ho ulit natin kung ano yung sinasabi ho dito. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo in Matthew 5, verse 27 to 28, "You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart." Pag tiningnan mo pa lang na meron kang pagnanasa, you already commit adultery. To Jesus, mga kapatid, sex is not only physical. It is spiritual. Ang sinasabi ng letter ng batas, be sexually faithful to your spouse. Yan ang sinasabi. Pero according sa ating Panginoong Jesucristo, the Spirit of the law says, be sexually, spiritually, emotionally, and mentally faithful to your spouse. Yung buo mong pagkatao, dapat tapat ka sa iyong asawa. Sino na malapit na ang summer. Sino gusto magpunta ng beach? Nakapunta na ba kayo sa beach? Yes? Nakapunta na ba kayo sa beach na maraming nakabikini na foreigner? Ha? Maraming naka one piece, naka two piece, naka three piece. Oh, ano yung three piece? Tatakay, tanong nyo kung ano yung three piece? Meron no kasi daw na, ako hindi ko pa po ito nakikita ha, pero sabi, three piece. Naka three piece daw kasi yung babaeng, ang suot lang niya ay sumbalilo, shades, at sinilas. Malamang sa malamang. Boys, mapapatingin kayo, di ba? So, eto ang tanong. Kapag nakakita ka ba ng ganoon, were you guilty of looking with lust? Kapag ikaw inapatingin sa ganoon, ikaw ba'y guilty na? Na meron ka ng masamang hangarin? Ano sa tingin ninyo? Mga kapatid, ito ho ang ating magandang pag-aralan. In Greek word, the Greek word used, na ginamit ho, that Jesus used for look. So yun hindi look na L-U-K-E ha. L-O-O-K. Look, tingin. Ang Greek word dito, more accurately, na ginamit ni Jesus, pag itatranslate natin sa English ay stare. Stare. So, ano ba? Pagkakaiba ng tiningnan mo at tinitigan mo. Ayan. Tiningnan mo at tinitigan mo. Nakapunta na po ako sa beach na maraming foreigner na naka one piece at two piece. Pero hindi po three piece ha. Sa totoo lamang po, ako po ay napapatingin. Napapatingin ako 1 second. Ayan. Ay, sige, ganito. 2 seconds na lang. Napapatingin ako. But, mga kapatid, hindi po ako tumititig. May nakatitig po rito sa gilir ko eh. Pero hindi po talaga ako tumititig. Hindi talaga. Talagang idinadivert ko yung aking sarili. Hindi ko siya titingnan. Hindi ko sila titingnan. Ang hinahanap ko pagka ganoon, titingnan ko, hanapin ko yung mga nagtitindara ng sorbetes, titinda ng mangga na may alamang. Ayan po talaga kasi yung gusto ko. Ayan. Bukod po sa may nakatingin na dragon po sa gilir ko. Pero yun po talaga. Today mga kapatid, nabubuhay tayo sa mundo na hindi na natin kailangang pumunta ng beach para makakita ng naka-three-piece. Di ba? Available yan sa ating mga cellphones.
24/7. 24 hours, 7 days a week. Available yan. Kung ano yung tinatawag ng Biblia natin na kasalanan, ito ngayon ay 97.1 billion global industry na. Tinalo pa ho niyan yung lahat ng mga palabas ng Hollywood na kinikita nila sa buong taon. And there are more people, mga kapatid, alam niyo naman kung ano yung sinasabi ko, porn sites. Maraming mga tao ang bumibisita at nanonood sa porn sites kaysa manood sila ng Netflix, sa Amazon, or kaya mag-browse ang kanilang Twitter or Facebook. Bakit? Bakit mas marami ang nanonood sa porn sites kaysa sa mga ganito? Tanong niyo ko bakit? Ito po yung sagot. Lust is a drug. Yan pong masamang hangarin, yan po ay isang drug. And like any other addiction, mga kapatid, yung porn, sinisira ho niya ng inyong utak. Sinisira niya ng inyong utak. Ang inyong katawan, sinisira niyan. Ang inyong pagsasama ng inyong asawa at ang inyong pamilya. Porn is destroying that. Tingnan niyo pong mabuti ito, mga kapatid. Tingnan niyo itong papakita ko sa inyo na picture. Ano po ito? Ito po yung pictures ng ating mga utak. Ito pong una, ito po yung normal na utak. Ito. Pero itong ikalawa, ito po yung utak ng gumagamit ng drugs, heroin. Itong ikatlo, ito yung utak na madalas or addict sa porn. Tingnan niyo po, yung second at saka yung third na photo, walang pinagkaiba. Di ba? Walang pinagkaiba. Pareho yung damage nila. So, ibig sabihin, it doesn't matter. Hindi mahalaga kung ikaw ay gumagamit ng drugs o ikaw ay nanonood ng porn, addict sa porn. Kasi pareho lang yung pagkasira ng iyong utak. Mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, get rid of lust, tanggalin natin yung masama nating hangarin. Hindi ho killjoy ang ating Panginoon. Hindi siya killjoy. Kasi dinadala niya tayo sa totoong kaligayahan. Amen? Dinadala niya tayo dyan, mga kapatid. Sino ho sa atin na nagsasuffer ng ganito? Meron ho ba kayong kilala? Si Brother Bo, tinitingala po natin siya. At ito yung hinahangaan ko sa kanya. Inadmit ho niya na nung kanyang kabataan, adik ho siya sa porn. Totoo lamang po. But now, he was healed by God. Magtiwala kayo, mga kapatid, kung sino man o sa atin. Sasama ko na ho yung sarili ko that God can heal you too. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, God can heal you. Pagagalingin ka ng ating Diyos. Di ba kanina, sinabi ho natin, adultery is a pandemic? Di ba, pandemic ang adultery? And according to Jesus, mga kapatid, yung virus behind dun sa pandemya na yun ay yung lust. Yun. Here is our advice. Defeat the enemy while it's small. Kung kayo ba ay bibigyan ng pagkakataon na humarap at kalabanin ng isang pagkalalaking halimaw. Halimbawa, ha? Anong pipiliin ninyo? Lalabanan niyo yung halimaw na malaki na. Malaki pa sa inyo, malaki pa sa building na ito. Or lalabanan niyo yung halimaw habang itlog pa. Di ba? Fight the enemy while it is small. Ito na lang building natin na ito. Tingnan niyo na lang yung building natin na ito. Before, ito po ay nasa isip lamang ng gagawa kung paano niya itatayo. Pero ngayon, tinayo na, nakatayo na, naging bato, nagkaroon ng mga bakal. Pero kung ayaw niyong ipatayo itong building na ito, sirain niyo yung plano. Sa simula pa lang, sirain niyo na yung plano. Defeat the enemy while it is small. Mga kapatid, yung lust, it's an obstacle to real love. Sa totoo lamang po. Yung lust, dinidistort niyan yung inyong mga
desires sa buhay. Lust corrupts our relationships. Sabi ho ng isang Catholic speaker, si Jason Evert, na-define niya ito in this way. Lust reduces a person to his or her sexual value. Pinapaliit daw nitong masamang hangarin na ito ang isang tao sa kanyang sexual value. Nagre-reduce, lumiliit yung ating pagiging tao sa isang parte na lang ng ating katawan. Bumababa yung ating dignidad, yung ating tiwala at pagpapahalaga sa ating sarili. When a person is sexually aroused, mga kapatid, hindi natin nakikita yung divine dignity ng isang tao. Di ba? Our catechism, ano ba sinasabi ng ating catechism dito? Purity of heart is the precondition of the vision of God. Even now, it enables us to see according to God, to accept others as neighbors. It lets us perceive the human body, ours and our neighbors, as a temple of the Holy Spirit, a manifestation of divine beauty. Tingnan ninyo yung katawan ng inyong katabi. Yan po ay isang templo. Tingnan ninyo yung sarili ninyo. Yan ay templo ng Holy Spirit. Kahit yan ay medyo malaki, kahit medyo maliit, it is still a temple of the Holy Spirit. One more point, mga kapatid. One more point about sa puso, about the heart. Basahin ulit natin ito. Matthew 5 verse 27 to 28, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. To Jesus, adultery begins in the heart. Which reminds me, sino ho bang mahilig manoor ng drama na Tagalog? Sharon Cuneta, Vilma Santos, di ba? Sina Rosa Rosal, meron pa ba? Which reminds me dito, sa mga, madalas sa advice ito ng, di ba pag lalo na sa mga love story, di ba? Pag yung bida, magandang babae, umiiyak, broken-hearted, or masamang-masama yung kanyang emosyon, biglang darating yung kanyang lola, naglalakad. Pagladating sa kanya, bigla siyang pupunasan sa muka at tutugtog ang melodramatic na violin. Well, ano yun? Wag na, hindi ko na itutuloy. Ano yung sasabihin ng lola sa kanya? Sundan mo ang iyong, tingnan mo, hindi ka nga nanonood. Sundan mo ang iyong puso. Di ba? Follow your heart. Yun lagi sinasabi. Meaning, follow your desires. Or, follow your feelings. Yun yung ibig sabihin yan Which can be the worst advice. Isang pinakapangit na advice na maibibigay mo. Lalo na kung ang iyong desires ay pangit. Susundan mo ba yung iyong desires? Pangit na nga. But in the biblical view, mga kapatid, heart consists of desires and decisions. Para sa ating mga modern people, separate yung dalawa. Desire and decision. Pero, dun sa mga unang tao, pareho lamang po yun. Desire and decision. So when Jesus says that someone has already committed adultery in the heart, that means that person has decided to follow the wrong desire. Sinunod niya yung pangit, yung hindi tama na hangarin. Ngayon, mga kapatid, ito ho ang tanong ko. How to fight lust? Paano ho ba natin ito paglalabanan? Handa na ho ba kayo? Amen? Jesus actually teaches us how to do it. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ito, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. So, pag yung inyo daw kanang mata ay nagkasala, pumunta kayo rito sa Queen Mary. Hanapin si Dr. Benny.
patanggal yung inyong mata at ipatapon. It's better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. Ano pa? If your right hand causes you to sin, pumunta daw kayo dito sa Queen Mary. Maghanap ng doktor. Cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. Di ba? Ano sinasabi sa atin? Dukutin ang mata at itapon. Putulin ang braso at itapon. Para bang nanonood tayo ng zombie movie, hindi ba? Walking Dead. Yan, parang ganan. O kaya yung Army of the Dead. Parang ganun eh. Pero alam nyo ba mga kapatid, tanong nyo ko ano? Merong isang tao. Ganyan po yung ginawa. Pinutol niya yung kanyang braso para mabuhay. May kilala ho ba kayong ganon? Pakikita ko sa inyo kung sino ho ito. Kilala niyo ho ba ito? Siya po, ang pangalan niya, si Aaron Ralston. Hindi ko po riyan kinuha yung pangalan ng mga anak ko ha. Si Aaron Ralston. Sino ho siya? Sometime in 2003. 27 years old po siya noon. Siya po ay nagka-canyoneering. Ano ba yung canyoneering? Yun po yung mga bumababa sa mga waterfalls o bumababa sa mga kuweba or sa mga bangin. Yun ang ginagawa nila. Nagka-canyoneering siya. Isang beses, para nagkaroon ng pagkakataon, may bumagsak na bato. At natamaan yung kamay ni Aaron. Malaking bato. Hindi niya matanggal yung kanyang katawan dahil talagang ipit na ipit ng bato. Ano ang ginawa niya? Meron siyang multi-tool, maliit, parang Swiss knife. Pinukpok niya ho yung bato. Bato muna, huwag kang pumikit. Pinukpok niya yung bato para madurog yung bato. Pero wala hong mangyari. Inabot ho siya ng 6 na araw. Walang nangyayari ron sa kanyang ginagawa. Sabi ni Aaron, hindi ako mabubuhay pag ganito. Mamamatay ako either of dehydration or hypothermia. So, ginawa niya yung hindi inaasahan. Ano yung ginawa ni Aaron? Gamit yung kanyang maliit na Swiss knife. Pinutol niya po yung kanyang braso para siya ay mabuhay. Nabuhay ho siya. Nakaakyat siya dun sa kanyang kinalalagyan to tell the story. Mga kapatid, yung kwento ho na ito, kung gusto niyo yung mapanood, meron itong pelikula. Ang title ng pelikula na ho yun, 127 Hours. So hanapin niyo na lang yung 127 Hours. Si Aaron, sinakripisyo niya yung kanyang braso. Kasi tingnan niyo, wala na siyang braso. Para mabuhay. Para mabuhay. Ngayon, ito ang tanong. Why we were trapped in our sin? Why we are trapped in our sin? Bakit ba tayo ay nakakulong sa ating mga kasalanan? Ano sa tingin ninyo? Ito ho yung 2 rason. Bakit kaya? 2 reasons. We're not desperate enough because we don't think sin kills. Hindi tayo desperado dahil ang alam natin, ang kasalanan hindi nakamamatay. Pero paano kung malaman ninyo ng kasalanan kayo pwedeng mamatay? Hindi na kayo gagawa ng kasalanan. Di ba? Second, we don't think we're worth it. We're worth the sacrifice of cutting off sin. Hindi mahalaga kung puputulin natin ang kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid, we don't love ourselves enough. Hindi natin mahal ang ating mga sarili. Kaya hindi tayo makaalis sa kasalanan. Mga kapatid, napansin niyo ba yung ginamit na salita ng ating Panginoong Jesucristo? Medyo bayolente. Di ba? Dukutin ang mata, putulin ang kamay. Ginamit niya yon kasi ginigising niya tayo. Ginigising ho tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, the sacrifice is worth it. Sulit ang sakripisyo. Pakibanggit nga sa sarili,
Sulit ang sakripisyo. Mga kapatid, your life is worth it. Ang buhay mo ay mahalaga. Amen? The sin of lust, mga kapatid, it stands diametrically or kapantay, opposite, dun sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung sinasabi ng lust? Sabi ng lust, this is your body. Ito yung iyong katawan, which I am taking up for my pleasure. Ito ang iyong katawan na kinukuha ko para sa kasiyahan or sa kaligayahang pansamantala. Ano ang sinasabi ng pagmamahal ng ating Hesukristo? Ng ating Panginoong Hesukristo? This is my body. This is my blood. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Hindi ho pinutol ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang braso or dinukot yung kanyang mata para ho tayo iligtas sa kasalanan. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Ibinigay ho yung kanyang buong katawan para sa atin. Di ba? And if you ask Jesus, mga kapatid, as I am, if you ask Jesus, bakit niya ginawa ito? Tanyo ko bakit? Kasi sinasabi niya sa inyo, you are worth it. Sinasabi niya sa bawat isa sa atin, ibinigay ko ang aking puso sa inyo dahil bawat isa sa inyo mahalaga sa akin. To Him, mga kapatid, mas mahalaga ka pa para sa kanyang buhay. Para sa ating Panginoon Kristo, mahalaga ka pa kaysa sa kanyang buhay. Sabihin nyo nga po ito sa inyong sarili. You're worth it. You are worth it. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mga kapatid, inanyahan ko kayong tumayo. And let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for your love. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga sakripisyo, sa inyong pagsasakripisyo para kami ay iligtas sa aming mga kasalanan. Mahina po kami, Panginoon. Sa totoo lang po, talagang mahina kami. At paulit-ulit namin nagagawa ang aming mga kasalanan na alam namin nakakasakit sa inyong kalooban. Pero Panginoon, salamat. Despite our weaknesses, narito kayo sa amin. Hindi nyo kami iniiwanan. Thank you, Lord. Dahil nararamdaman ho namin ang inyong pagmamahal. Nararamdaman namin ang inyong pagpapahalaga sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Mga kapatid, say this before me. Lord Jesus, just only say the word, and I will follow. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. All of my days
Jesus, my Savior, Lord, there is not like you. All of my days, I wanted to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Thank you, Lord, sa lahat po ng pagpapala, sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng pagpapatawad. Bagamat nagkukulang kami sa inyo, Panginoon, lagi niyong ipinaparamdam sa amin na worth it kami, na mahalaga kami sa inyo, na walang kulang sa amin, na mahal mo kami despite and in spite ng mga pagkukulang namin, ng mga hindi magagandang gawain namin, ng maruruming isip namin, ng mga kasalanan naming puso. At dahil dyan, Panginoon, gusto naming magpasalamat sa iyo at i-lift sa iyo lahat ng mga dinadamdam namin sa ngayon. Alam namin, Lord God, hindi to permanent. Kasi alam namin lagi mong ipaparamdam sa amin na kahit nahihirapan kang baguhin yung sarili mo, baguhin namin yung sarili namin. Worth it kami sa paningin mo. Mahal mo kami. Mahal na mahal mo kami. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Were you blessed, brothers and sisters? So, before we proceed daw po sa ating love offering, Brother Ron has some few announcements. Sister Aya. Hello po. Praise God. Good evening, brothers and sisters. So, Kuya Martin pa rin yan. This coming
November 21 to 23 sa SMX Manila, magkakaroon po tayo ng FeastCon 2025 with the theme Together. And meron tayong super sale na if you will purchase ng ticket before August 31, meron po kayong free shirt. So, you can visit the website of Feast Conference, feastconference.com for more details. And doon po, pwede na kayo mag-purchase ng ticket. Also, Feast Worship Night 2025. So, if alam niyo yung paborito nating kanta na Have You Seen How God? Ayun. So, kung gusto niyo silang marinig ng live and if you want to encounter God in that night, we are inviting everyone to join us sa Feast Worship Night, and tickets are available on feast.ph/Feast Worship Night 2025. So meron na po tayong mga participants dyan. If gusto niyo po kung sumama para makasabay po kayo sa transpo, kindly reach out to us lang po. Ayun lang po. Thank you. Ayan, thank you so much, Sister Aya. Were you blessed, brothers and sisters? Ayan, so if you're blessed, I am inviting all of you to raise your love offerings. Kung meron po kayong envelope na hawak-hawak, kindly raise them and let's pray for them. Heavenly Father, thank you so much for the blessings that we receive all throughout this day, this week, this month, Lord. Lord, maraming salamat dahil sa kabila, Lord, ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kahinaan at mga pagkakamali, sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy mo kami binibiyayaan, patuloy mong binibiyayaan yung mga mahal namin sa buhay, Lord. Lord, we are lifting all of you. We're lifting all to you. Ito pong mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin, Lord God. May you use this, Lord God, as an instrument, Lord God, to bless other people and to be able to help our community to be wide, to be broadened, to be widened, Lord God, in this world, Lord. Lord, all of this we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus. Amen. Let's worship Him. Have you seen how good the Lord is to us? To bring the world from nothing to a beautiful life. Sing. Have you seen how good the Lord is to us? That in a world of suffering, who came down for us? And do you know that the good Lord is standing here as people are gathered? Then all creations cry out to them. We're dancing, we're feeling this place. With all of our praises, the Lord's in this place. We're singing, we're dancing, we're feeling this place. With all of our praises, the Lord's in this place. Let's sing of His goodness, the Lord's in this place. Hey! So mga kapatid, see you again next week. Maraming salamat po sa ating pagpunta dito. God bless you all. Tandaan natin, you are worth it. You are worth it. Mahalaga kayo sa ating Panginoon. See you again next week mga kapatid. Ingat kayo. Have you seen how good? Have you seen how good? Have you seen how good the Lord is to us? Have you seen how good? Have you seen how good? Have you seen how good the Lord is to us? Have you seen how good? Have you seen how good? Have you seen how good the Lord is to us? Have you seen
that we sing how good the Lord is to us. Do you know that the new Lord is standing here as people are gathered? Let all creations cry unto Him. So we're singing, we're dancing, we're feeling this place. With all our praises, the Lord in this place. We're singing, we're dancing, we're feeling this place. With all our praises, the Lord in this place. Let's sing of His goodness, the Lord in this place. Hey! See you next week, brothers and sisters. God bless everyone.